Hoy, mapagpalang araw mga tol. Muli akong nagbabalik sa paborito kong gawain. Kahit ilang beses na ako sinabi ng aking mga kaibigan at mga nagmamahal sa akin na delikado itong ating ginagawa. Ngunit hindi ko tiniisip sapagkat ang buhay nating lahat ay parehong iisa lang at alam nating una-unahan lang naman yan. Ang mas delikado ay yung alam ko na ang mangyayari sa ating bagong sinasakyan ay magkakaroon ng aberya. Ngunit ako ay magsasawalang kibulang. Kahit alam ko naman na nakasalalay dito ang ating buhay. Buhay ko, buhay nyo, buhay nating lahat. Ako ay magsasawalang kibulang. Na ako hindi ako tulad ng taong ganyan. Hindi ako ang tipo ng taong ganyan. Pag alam ko na delikado ang kahahantungan natin. Ngayon, ang nais ko lang naman ay imulat natin ang ating mga mata at mag-isip-isip tayo ng malalim-lalim para maintindihan kung ano itong mga nangyayari sa ating bayan. Magulo. Itong ating health department, magulo. Dahil sa mga pagpapatupad ng mga kasinungalingang health standards kuno. Magulo ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Nakakalungkot mga tol. Bueno, matagal-tagal din tayo hindi nagkita-kita dahil na rin sa mga circumstansyang di natin napipigilan. Bueno mga tol, napanood ko itong latest vlog ni Madam Maharlika. Ito ay hindi lang buljakan kundi diritsahan ng pinangalanan. Diritsahan na ang mga paratang sa mga opisyal ng ating kapulisan, PDEA at iba pa. Nakakabahala ito kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika sa mga opisyal na ito. Malamang sa malawang mawawalan sila ng mga kredibilidad at itong mga pagtataging nila sa mga kritiko ng gobyerno tulad ng mga vloggers na sila daw ang mga destabilizer o katulad ko na nagsasalita tungkol sa mga nangyayari sa ating gobyerno ay katulad ni Maharlika, katulad ng iba pang mga vloggers na mga nag-criticize ngayon sa ating gobyerno ay tinatag nilang destabilizer o sumisira sa gobyerno ito. Ito lang masasabi ko. Baka mabaliktad ito sa mga opisyal na ito. Kasi, malay natin, baka totoo talaga itong mga sinasabi ni Maharlika kasi hindi naman ito magsasalita ng ganyan kung wala siyang kasiguraduhan at wala siyang may papakitang patunay na totoo nga ang mga opisyal na ito ay sangkot sa mga ganito. So narito mga tol, panoorin natin sabay-sabay tayong manood sa video ni Maharlika, sa expose ni Madam Maharlika. Kredito Miss Maharlika. Sinsya ka nag-gamitin ko yung video mo. Hoy, 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 hoy. Bumising ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Natatandaan mo ba ang pangalang Jiaxzuan Zeng or how do you pronounce it? Jiaxzuan Zeng or Zeng 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 Zeng. Okay, mga kababayan, open your ears, open your heart, listen to this. So may isang nilalang, okay, na Chinese, okay, national, na alias Zeng, o tawagin natin siya sa pangalang Zeng Zeng Zeng, nasangkot sa pulburon. Pulburon, you know what I mean, the pulburon, di ba? Favorite ni Bongbong. Okay? Pulburon Laboratory sa Legazpi City. Okay? Itong taong si Zeng ay sangkot dito sa laboratory ng pulburon sa Legazpi City at siya ay facilitator ng pulburon. When I say pulburon, lahat-lahat na yan po, halo-halo na yan. Pwede yung isang Coca-Cola o yung isang SSS, you know what I mean? So, ayon sa ating puting ahas na dapat tutukan ng Committee on Drugs, ano ba yung committee dyan sa Senado at Kongreso? Yung committee na kung saan nag-handle ng pulburon, eto na. Okay? Imbis na magnakaw kayo ng mga inayupak na yun, wala na kayong kahirap-hirap.
tinataya ko na yung alindog ko sa harap ng mga malalaking smuggler, okay, na nagpapalusot ng polboron sa Pilipinas. Ito ay mga malalaking isda na facilitators na, polboronic na si Zeng 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 Zeng, tawagin na lang natin siya sa pangalang Zeng 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 ayon sa ating puting ahas. Okay? So dyan, sa Senado, Kongreso, at ikaw, Marcos Jr., okay, imbis na magbasa-basa ka ng script mo na hindi mo pinapasok sa puso mo at utak mo yung pinagbabasa mo, mamaya, babanggitin ko yung reel mong walang kakwenta-kwenta later. Okay? Tutukan nyo to dahil itong expose ko na si Zeng 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 ay pinoprotektahan ni Ana Corda. Okay. Akorda, diretso na kita. Okay? Sige, paano mo kakasuhan? Kakasuhan mo ako dahil binukelya ko dito na ayon sa aking puting ahas, dyan mismo sa loob ng PNP. Hindi ko to statement. Ayon sa aking puting ahas na ikaw ay protektor ni Zeng 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 Zeng. Ngayon, paano malaman ng taong bayan? Paano mo i-defend ang iyong sarili kung si Maharlika ba o yung puting ahas ba ni Maharlika ay nagsasabi ng totoo? Imbestigahan at sundan itong si Acorda. Kung matino ang presidente ninyong Kuting, the moment na marinig niya ang expose na ito, dahil ako ay BFF niya, best fake friend niya, otomatiko ay magpapadala siya o gagawa siya ng hakbang para imbestigahan. Ano ba itong sinasabi ng BFF ko na si Maharlika, na si Acorda ay kasabwat ni Zeng 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 sa mamanufaktura o sa smugs, okay? Pag sa smugs ng pulburon. Hindi ito paninira, ito ay diretsahang impormasyon galing mismo Kuting sa loob ng hanay ng Philippine National Police. Kaya nga minsan nagjo-joke ako dito sa mga puting ahas ko. Sir mga ma'am, parang ako binabala nyo sa kanyon eh. But anyway, maybe this is my destiny. Okay? Dahil kapag nandyan ka sa loob ng PNP, sabi ko nga, abogado ka na, general ka na, ginigipit ka pa. Pwede silang ligwakin, gurgurin. Kaya nga siguro, sinadya ng pagkakataon na Maharlika, dyan ka muna sa Amerika para hindi ka gipitin ng mga taong gobyerno. Kasi you know what, kung ako'y nasa gobyerno, ginorgor na nila ako mga palangga. Okay, here's the thing, pating. Acorda, are you ready? Woohoo! Okay. Ngayon, si PNP Chief Ana Corda, mga palangga, ay ayon sa ating puting ahas, ay inimbitahan niya, okay, itong si Zeng 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 sa kanyang formal assumption noong siya ay itinalaga ni Marcos Jr. na chief ng PNP. Ipakita natin sa inyo mga kababayan kung si Maharlika ba ay naggagawa ng chika boom boom. Well, actually, this is not my chika. Galing po ito sa hanay ng kapulisan. Sabi ko, inosente ako nung kinalaman ko. Nananahimik yung alindog ko dito kung saan man ako naroroon. Hello? Okay. Mga palangga. Ito po, actually, hinahanap ko yung video nito. Maybe you can help me. Okay? Hinahanap ko yung video nito, mga kababayan. Ito yung, sabi ng ating puting ahas, formal assumption of Acorda as Chief PNP. Si Zeng yan yung nasa likod. Ito, Acorda. Ayan, si Acorda. Ayan, ayan, Acorda, ikaw yan. This picture ay available sa public. So definitely, wala tayong nilabag na privacy dito. At si Acorda ay hindi po siya private citizen. Dahil siya inappoint siya ni Kuting. So ito po, inararo. Ginalagyan ng arrow, okay? Ayan, mga palangga. Ginalagyan ng arrow, ayan daw po si Zeng 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 Zeng. Okay? Ayan, Acorda! Grabe talaga ang buhay. Destabilisasyon ba ka mo? Ngayon, my question to my beloved countrymen. Sino ang gusto kong Tagalogin ng destabilizer, destabilizador, o whatever. Okay? Pag sinabi mo ang destabilizer ang isang tao sa isang gobyerno ay pinaparalisan niya ang ekonomiya.
sa pamamagitan ng mga goons, mga armas at pera para sirain ang isang gobyerno, ni Kuting. Question, Anaconda o Anacorda. Si Macanas ba ay nakikipagkain kay Zeng na katulad mo na inimbita mo pa mismo sa iyong assumption ceremony? How come na ang isang Zeng na nakalagay po yan sa co-plan, okay? Mamaya, yung co-plan is, ito, ang ibig sabihin ng co-plan. Okay, na-research natin para magkakaintindihan tayo. Ito yung, okay, ang ibig po sabihin ng co-plan ay Case Operational Plan. O ito yung mga classified na mga dokumento na nakasulat doon ang mga taong involved sa illegal na pulburon. Okay? So ngayon, Acorda, ang kwento ko sa'yo. Itong si Zeng, ayon sa ating puting ahas, nandiyan siya sa listahan. Okay? Ngayon, nandiyan sa listahan ng mga pulboronic na smugs, katulad ni Lisa Smugs. Imbis na sana itutok mo, tangina ka, yung panahon mo sa mga taong sumisira, nagdidestabilisa ng gobyerno, katulad ng mga smugs o yung mga pulboronic smugs. Pero kinuha mo pa yung time mo, nagpabida ka, nagpakalat ka ng fake news sa buong mundo, buong Pilipinas, the moment you filed a case against General Macanas na nagserbisyo, dinipensahan ng taong bayan ang flag for 34 years. Pero ikaw, ayon sa ating puting ahas, dinidepensahan mo at pinoprotektahan mo si Zeng na pulboronic smugs. Okay. At inimbitahan mo nga sa iyong assumption ceremony nung ikaw ay inappoint ni Kuting. Sino si Zeng? Ayon muli sa ating puting ahas, nga sabi ko kanina, ay pulboronic facilitator. Okay? Paano yung pagiging facilitator niya? Okay? Pinaparating niya sa Pilipinas ang pulburon. Okay? Siya ang facilitator. Okay? Na ang mga pulburon galing sa ibang bansa, mga kababayan, ay isa si Zeng ayon sa ating puting ahas sa loob mismo ng PNP ay nagpa-facilitate nga ng pulburon para maka-sureball o makapasok sa Pilipinas. At mismo ito ay, ayon again sa ating puting ahas, ay sangkot sa Bicol, sa Bicol Pulboronic Laboratory. At itong si Anacorda, mga kababayan, history lang, Anacorda, baka nakakalimutan mo. Again, okay, ayon sa ating puting ahas. Kaya nga, I challenge all of you, Congress, Senate, lahat ng punyetang kahukum-hukuman ng mga kaletsyan ninyo, you investigate para makikita ng tao kung si Maharlika ba at ang kanyang puting ahas ay nananaginip lamang. Okay? Acorda. Okay? Yung kaibigan mong natsugi. Okay? Natsugi, mga palangga. Okay? Ngayon. Okay. Asa na tayo? Yung Acorda, yung kaibigan mo na si Vincent Lim Du. Okay? I-google nyo po si Vincent Lim Du. Vincent, L-I-M-D-U. Okay? Siya yung natsugi, okay, sa Tanza, Cavite, na kung saan ay nahulihan siya ng 273 kilograms na what? Illegal na bato o pulburon. Okay? Ngayon, mga kababayan, okay, ayon sa ating puting ahas, palagi kasama ni Acorda at kausap sa Camp Crame noong CIDG pa lang si Acorda. Nasa CIDG. Siya ang may pinakamarami o sila, si Acorda at itong si namatay na si Lim, okay, ay maraming transaksyon. At noong nasa
nung mga panahon na yon, okay? Itong si ano na 'to, itong si Acorda, mga palangga, nung time na yon wala pa siya diyan, wala pa siya panahon 'to ni Pangulong Duterte, I think, yeah. Ngayon, siya ikaw Acorda nagpapanggap ka, 'di ba? Nag-aanghel-anghelan ka na hindi ka naman mukhang anghel, 'di ba? Puwede anghel na malasado ang jetlog, okay? Anghel na demonyo, puwede naman gano'n, eh, okay? So ngayon mga palangga, ayon sa ating puting ahas mga kababayan, hindi lang actually si Acorda o Anacorda involved dito kay dun sa namatay na nahuli dun kay Vincent Limdu na nahulihan ng 273 kilograms na pulburon. Okay? Ngayon, mga palangga, mga kababayan, sangkot din, okay, si Anacorda ayon sa kanyang kabaro na ating puting ahas sa mga pogo operations, okay, in the past and even ngayong presente. Okay? Ngayong present times. Kaya mga kaibigan, itong si Kuting, hindi natin alam kung alam ba, well, hindi natin alam, no? Alam ni Kuting, kaya nga in-appoint, sige, let's give Kuting the benefit of the doubt, si Lisa Smugs lahat, at si Martin Araneta, ang taga-appoint ng katulad ni Acorda, dahil nga sabi ko sa inyo, ang exact term ni Lisa Ahas Araneta Spugs before na mag-appoint ng tao, ang question niya sa kanyang i-appoint, do you think he or she can deliver? Pwedeng can deliver bag money galing sa pulboronic o sa lahat ng kaanumalya. Ngayon, ayon sa ating mga puting ahas, mga palangga, sabi sa akin, Miss Maharlika, napakababa na masyado ang presyo ng droga dito sa Pilipinas. Okay? At masyado pong walang huli na mga pulburon ngayon dito sa Pilipinas. Kahit tignan nyo, sabi sa akin, i-search ko daw, ganyan-ganyan. May nakita ba kayo mga malalaking, shipment na hinuli ng PDEA o ng PNP? Sabi gano'n sa akin. Sabi niya, hanapin niyo kasi sabi gano'n ni Puting Ahas, ayon sa ating Puting Ahas, kasi po, kasabwat ni Anacorda ang pulboronic lords. Hindi ko to akusasyon. Expose ito galing sa ating puting ahas. Again, wala akong kinalaman pag tumatumbling ka dyan, Acorda, yun, muyup-yup ka kasama si Kuting, or, I don't know kung anong ginagawa ninyo, di ba? So, I don't care kung anong ginagawa niya. Actually, wala akong, ang layo-layo ko sa inyo. But it just so happened, sabi nga ng mga palangga ko, ay sugo ako ng tadhana dahil kung nandyan ako sa Pilipinas o yung mga taong pinagtatanggal nyo mismo sa PNP, okay, at sa PDEA, di ba? Yung si Lasso, mamaya tayo kay Lasso, di ba? Yung mga pinagtatanggal ng mga abogado, pinagtatanggal ng mga director na, na ginagawa yung kanilang trabaho. So kung kaya mong tarantaduhin ninyo ang mga sabi ko nga mataas na pinag-aralan, director, been there for so many years in the service of Filipino, then lawyer, how much more si Maharlika? Kaya ngayon, ang mga tao, ang mga puting ahas, ay nagre-reach out kay Maharlika Boljakera o Boljaka na. Okay? Ngayon, magkasabwat kayo, ayon sa ating puting ahas, ni Lasso na nag-feed ng impormasyon papunta kay Kuting, nag-feed ng maling impormasyon tungkol sa pulboronic performance o yung mga kunyari nahuli ninyo, chucho. So, yan po ang sabi ng ating puting ahas. That's not my statement. Na ang totoo, sabi ng ating PNP secret, okay? Puting ahas, di ba? Na ikaw, Anacorda, at kayo ni Lazo, PDEA, okay? Magkarugtong ang bituka ninyo. Kayo ang protektor ng pinagbabawal na pulburon. And also, mga pala, ng pulburon. Ngayon, at ito ang impact. Even siguro baka I hope walang gumagamit dito sa inyo palangga. Diyos ko, magbagong buhay na kayo palangga. Okay? Illegal na pulburon. Okay? Illegal na bato. Okay? So, yun na yun. You know what I mean? When I say pulburon, I don't need to reiterate kung ano pa, ganito, ganyan, ganon. Kasi may nabasa ako nagko-comment di ba? Yun na yun. Okay? We have to be very careful dito sa ating, sa ating mga eksena. So, ngayon, ayon sa ating puting ahas, kayong dalawa ni Lasso ang
protector at mga kababayan. Okay? Base sa ating report ng ating puting ahas, this is not me. Okay? For 2 dekada sa history ng Drug Enforcement Agency. Okay? At ito ay verifiable information that you can ... Okay? Na itong si Sheng. Okay? Na inimbita ni Ana Corda sa kanyang assumption ceremony, mga palangga, ay BFF nga sila. At itong si Sheng, o Zeng, okay? Zeng, okay? Nakabase siya sa Masbate. Siya ay kasal sa isang Pilipina. Okay? At ayon sa ating puting ahas, doon niya rin, okay, na-recruit sa Masbate yung mga nahuling Pilipino sa clan Polvoron Laboratory. Okay? So, sa Masbate, meron din siyang Polvoron Laboratory. So, at marami pang mga front businesses. Ngayon, mga kababayan, ano itong pinagsasabi natin? So, baka mamaya, pagkatapos natin sasabihin natin, pupunta na naman si Acorda sa prosecutor's office at mag-file ng case. Diba? Kay Maharlika naman this time. Instead of linawin, mag-assign ng independent body para imbestigahan ikaw, Acorda. Dahil definitely, kung ikaw ang hawak sa investigasyon, lutong-luto. At bakit mo naman ipapahamak ang sarili mo kung ito nga ay confirmed na BFF mo o business pulboronic partner mo, si Zeng. You know what I mean? Okay? Ang tunay na pangalan ni Zeng ay si JIA. Okay? X-U-A-N. Zeng. Okay? Inulit ko na. Okay? Zeng. Z-E-N-G. Okay? So ngayon, mga palangga, ayon sa ating puting ahas, nagpipiesta ngayon ang mga Tsekwang Diyos ng Pulburon. Dahil sa pagkainutil ng gobyerno ni Kuting laban sa Pulburon. Ikaw ba naman, di ba? Pulboronic smugs. Inimbita ni Acorda ayon sa puting ahas sa kanyang seremonyas. Siyempre, pag nakita ng mga matitinong pulis natin na under kay Acorda, anong gagawin ng mga pulis natin? They don't have power. Ano? Honest na lang or gusto nilang maggurguran sila, di ba? Buwis buhay, gugurgurin nila si Acorda or something like that. But sino ang powerful sa PNP? Si Acorda. So definitely, kung yung under sa kanya, okay, na mga generals na walang ganong power, walang kakayahan na siya ay paimbestigahan o parusahan or the first thing is imbestigahan. Kasi the moment this good generals, yung mga matipuno at matitigas na mga generals, hi. Okay? So, bago pa sila mag-initiate ng investigation for this na involvement ni Acorda para mapatunayan na siya nga ay sangkot dito kay Zeng, liligwakin na siya. Remember yung ginawa ni Pidea Lazo? Di ba? Ito, hawak ko yung mga dokumento dito. Oh. Remember si Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo? Pidea Chief? Okay, si Pidea Chief Lazo, dinibdiba niya si Attorney Delgado, hawak ko po lahat. Anong nangyaring result doon? Hawak ko to mga papel na to, isang damakmak, pinakita ko na to sa inyo. Yung mga Director Generals, yung under niya, yung mga pinagdudahan ni Pidea Lazo, pinagtatapon niya sa kung saan sa bundok kibok. At ito si Attorney Delgado actually ay nag-resign na. Nawala na dahil dinimoralize nila ang mga taong totoong naglilingkod bayan. So how much more kung ikaw ay general dyan sa PNP na nalaman mo, katulad nitong palangga ko, na puting ahas ko, na nagbigay sa atin ng information, ano ang power niyan? The most powerful dito, okay, na pwede talagang mag-imbestiga at buksan ang kaluluwa ni Acorda ay ang Congress and Senate.
Pero paano bubuksan ng Congress at Senate ang kaluluwa ni Acordang Itim kung pare-pareho silang kaluluwang itim? Again, mananawagan tayo kay Kuting. Okay, Kuting, eto, narinig mo to kasi nakatutok kayo ng mga alipores mo dyan sa PCSO eh. Wala kayong ginawa dyan kundi magtutok kay Maharlika para bantayan ang bawat kibot ng ngangabels ko. Okay, listen! Makinig, Cheloy. Sabihin mo sa BFF ko kay Kuting ng Norte na kasing laki ng botike ang kanyang jetlog na malasado. Imagine, botike, kaliit, tapos malasado pa. Anyway, sabihin mo, okay, na imbestigahan niya ang inappoint na kanyang asawa na si Lisa Smugs, si Acorda na pagkasangkot dito at protektor ni Zeng 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 ayon sa aking puting ahas. Nang sa ganun ay magkaliwanawan dahil sangkot po dito ang 115 million Filipinos future. Ang itong ginagawa ni Acorda, kung ito ay mapapatunayan sa kataas-taasang hukom ng kahukum-hukuman ng katotohanan, then siya ang destabilizer, not General Macanas. Dahil si General Macanas nagbablog, nag-expose lamang ng mga sinasabi din ng aking puting ahas. Then, tignan ninyo kung gaano kapikon si Acorda, gustong ipatanggal ang video, ginagamit ang power nila ng ahas na itong Pulboronic Republic na ito para patahimikin kami. Bakit nyo kami pinapatahimik? Bakit nyo kami kinikitil sa Facebook? Bakit hindi niyo patahimikin si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda na sangkot sa laboratorio ng pulburon? Ayon sa puting ahas. Kung ako nga kahit man lang laboratorio ng pulburon, wala ako. The real pulburon, like the Goldilocks pulburon. Oh, wala. Bakit kami Kuting? Bakit hindi kayo, susugin mo si Acorda, nagbabalat kayo, at yung asawa mo, Acorda, na si Josefina. Porma kayo ng porma sa inyong mga amiga. Ang mga pinampuporma mo nyo, kasi nakita ko yung Diyosawa niya na bongga, mga tsuba. Ikaw, Josefina, tanongin mo ang asawa mo mamaya bago kayo magkangkangan dalawa. Kayong dalawa lang. Bedside. Honey, narinig ko kay Maharlika, kasabwat ka, pinoprotektahan mo daw si Zeng Zeng Zeng. Maybe you don't know? O alam mo, that's impossible, asawa mo, katsuktsakan mo gabi-gabi. Siyempre pinag-uusapan yan. Kung yan ay totoong sila ay kumikita ng bonggang-bonggang pera. O honey, ito pambili mo ng Hermes, pambibili ng ganon, galing yan kay Zeng 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 Zeng. O yan, Josefina, yan ang trabaho mo Ngayon, mga kababayan, ano pa? So ngayon, itong si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda ayon sa puting ahas at imbitado sa mga event dyan sa PNP, ay mayroon ding, yun nga, sabi ko kanina, ay may laboratorio din sa Legazpi City. Ngayon, mga kababayan, okay? Ikaw, Acorda, Lasso, di ba? Ayon sa ating puting ahas palangga, pareho silang nagsusumiti ng mga mali-maling report nga kay Kuting. Kaya sabi sa atin ng mga concerned puting ahas, Miss Maharlika, thank you so much for your voice. Maraming salamat. Sabi niya, masyado na pong malala ang droga sa Pilipinas. Sobrang bagsak presyo na. Ibig sabihin, bumababa po ang presyo, dumataas ang supply. Kaya kahit siguro batang well, I hope not. Okay, mga binatilyo ay nakakabili. Okay, baka baon na binigay sa ng kanilang magulang na OFW ay ibinili na dahil kaabot kaya na ang pulburon. Okay? Ngayon, mga kababayan, etong si, di ba sinabi ko na sa inyo na si Pidea Lazo na nagsususpinde ng mga tao, Pidea Chief. Okay, si Moro Virgilio Lazo, na sinuspinde ang mga taong lingkod bayan. Ito, di ba, pinangalanan ko isa-isa sa inyo yon. Pinagsususpinde niya yung mga pinagdududahan niya. Okay? Di ba? Sinabi ko rin sa inyo na si Lazo ay kumikita ng 5 milyon doon sa mga operation na wala namang operation. Okay? Ngayon, mga palangga,
Ano ang ano dito? Ano ang ano ang dapat malaman ni Kuting ng Norte? Naalala nyo nung sinasabi ko sa inyo na si Sayarot, Mark Anthony Sayarot, mga kababayan, pakita lang natin uli. Si Mark Anthony Sayarot, para hindi tayo magkalimutan, dahil masyadong ang mga Pilipino mabilis makalimot. Hanggang ang bunganga ko dito, hanggang buhay, hindi niyo malilimutan. Remember I told you about Mark Anthony Sayarot na nahuli noong November, I believe November, ayan, nandyan ang date, November 18, 2022. Yan si Sayarot, nakasama si Tambaloslos, si Junior, si Kuting Junior at si Lisa Ahas Mugs. Di ba sinabi ko na hinuli yan at pinalabas even though non-bailable ang case? Di ba? Kahit i-google niyo yung Sayarot na pangalan na yan, yung humuli kay Sayarot na mga grupo ng PIDEA ay hinuli din. Hinuli din at tinamnan ng pulburon. Okay? Kasi nga, what do you expect? Kasama ng Presidenteng Kuting, ng First Lady Ahas, ang kanilang BFF na si Sayarot. Open your brain cells. What in the hell? Diba? Na yung humuli sa kanya, na sinurveillance ang taong yan for so many months, at ang kanyang mga epektos ay nasa kote ng Australian Federal Police. To imagine mo yung mga taong humuli sa kanya. After few months, hinuli din. Tanga ka na lang kung hindi mo iisipin kung sino ang nagpahuli. The fact na magkasama ni Kuting. Okay? Ni Tambalos at ni Lisa Smugs. So ngayon, mga palangga. Okay? So ayon sa ating puting ahas, itong si Zeng, okay? At si Lim, okay? Kaya sinabi ko kanina sa inyo yung Lim, yung natsugi na nung 2019 na nahulihan ng 273 kilograms na pulburon ay connected sila sa connected to each other. Kasi itong si Zeng at si Lim ay na-identify ng intelligence, okay? At nag-submit actually ng investigation report sa Polboronic, okay? Polboronic Laboratory. At ayon sa ating puting ahas, open book, okay? So buong PNP, PIDEA, NICA, at ISAF, okay, ay the same report na sinumitis sa Malacanang noong 2020, nung panahon ni Pangulong Duterte. But, mga palangga, okay? Nandiyan si Sayarot. Hindi ko pa natanggal si Sayarot, sorry Okay, ayan. Masyadong sikat si Sayarot So, kaya binanggit ko kanina si Zeng at yung Lim, mga kababayan, dahil nga, even before na sa kote itong si Lim, okay? Actually, ito, ipapakita ko sa inyo, Ito palang article. 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Okay, I will show it to you. Nasa balita siya. Okay. Tingnan natin. No, ipapakita ko lang ng bonggang-bonga sa inyo. Para lang may guide tayo. Okay? Wait a minute. Let's say, 2 Chinese, andyan po yung pangalan, para mayroon kayong, nakita nyo? Ayan, February 4, 2019, 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Ayan ang nahuli. Ayan, Ayan, tignan nyo. Philippine Drug Enforcement Agency personnel take an inventory of 274 nakalagay dito, kulang ng isa. Okay? Ayan. Sis Instinct, Tansa, Cavite, Basahin nyo na lang yan, mga palangga. Okay? Basahin nyo na lang yan mamaya. Okay? So, tanggalin natin. Alright? Aalindog ko muna. Okay. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, kasi yung natsugi na yan, na hinuli ng panahon ni Duterte, ay what? Ayon sa ating juting ahas, puting ahas, ay BFF ni Acorda. Kaya I challenge you, Acorda, bago mo kinasuhan mo na, bago mo hulihin at hindi ka magwawagi. Acorda, hindi ka magwawagi sa kasinungalingan mong pagkakaso kay General Macanas. Lahat ng mga palangga kong nakikinig ngayon, nasa likod kami ni General Macanas na gusto mong sindakin. Sa utos SWAT ni Lisa Smugs at ni Kuting, gusto nyong babuyin kaming lahat dito sa 115 million Filipinos, hindi ka magwawagi.
Okay? Imbestigahan mo muna ang sarili mo o igapos mo yung sarili mo para hindi ka na makikipag-meet up dito sa kay Zeng 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 ayon sa ating PNP Puting Ahas. Ngayon, mga palangga, we are talking about this tab, di ba? Ang pagsisira sa bayan, sa lipunan, dahil yan ang binibintang sa atin dito. Imagine nyo, Maharlika, Roy ng Bagong Lipunan, General Macanas, Maui at iba pang mga vloggers, Sas, andyan, na nag-expose ng mga katiwalian sa gobyerno natin, kami pa ang ginigipit ngayon. This is martial law. Diba? Hindi to silent martial law. Harap-harapang pangkikitil sa karapatan ng taong bayan. At sabi ko nga, mga palangga, paano na lang mag-i-speak up ang mga general? Ang mga binaboy ni Kuting, yung report natin na nakataraang general na binigyan niya ng sobre, 'di ba? Na mga favorite niyang mga general, pinatawag niya para sa what do you call it? Sa conference. Okay? Inaano niya, nilo-lockdown niya o tinatrato niyang timawa. Paano ngayon magsasalita itong mga ito? 'Di ba? Paano? Digital martial law, yes. Thank you dun sa nag-comment. So, paano nila magagawa yung kanilang trabaho like sa PDEA, sa AFP, sa PNP, na kapag sila ay nag-voice out o nag-speak up, papatungan sila ng kaso or gagawin silang floating casino. Diba? When I say floating casino, tatanggalin sila sa kanilang pwesto, tatanggalin sila ng trabaho para wala silang capacity o wala silang mandate to, wala silang power, okay? Wala silang mandato para susugin itong mga taong nakita nila na sangkot sa pulburon. So question, Kuting, bakit ako? Ano ang dinestabilis ako? Dito, anong dinestabilisa ni General Macanas? Ikaw at 10 ng pulburonik mong pamilya, kaibigan at 10 nagnanakaw sa kaban ng bayan, kayo ang destabilizer. Dahil kayo ang kumakamkam ng pera. Kayo ang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan na abot kaya na ang pulburon sa mga kanto-kanto. Di ba? Ngayon, ito po yung, actually, sabi ko nga kanina, yung kausap ko, okay, sabi ko nga yung, okay, good news, yes, General Macanas, ayan, mayroon na. We're talking about yung lawyer. Naghanap kasi ako, tinutulungan ko siya kung sinong magagaling na lawyer sa Pilipinas ang pwede mag-handle ng case niya. Yes, General Macanas, if you're watching, I am 100% behind you and my mga palangga. We will help you all the way. Kasi gusto kong ilang paso to si Ana Corda eh. Gusto ko itang ilang paso sa korte. Kung akong lawyer nga lang ako maglo-lawyer kay General Macanas eh. Lalampasok kita sa korte. Kaso, General Macanas, hindi ako lawyer eh. Sorry na lang. Okay. So ngayon, mga kapalangga. Okay. Sa dami ng impormasyon ko dito, by the way, tatanungin ko kayo heart to heart. Heart to heart. Okay? Ayan, lumabo na mata ko. Kailangan ko ibalik. Alright? Tatanungin kayo ng puso sa puso. Okay? Pilipino sa Pilipino. Mga expose ko, sino ba makikinabang dito, Ana Corda? Kuting. Well, actually, hindi na to epektibo sa inyo eh. Kahit nakausapin ko kayo ng matino, hindi na to epektibo. But I'll talk to my palangga na lang. Okay? Ngayon, sa lahat ba ng expose natin, hi baby, Dragon, you're here. Sa Astrogando, naging smuggler na lang sana tayo kasi di sila hinuhuli. Exactly. Okay? So ngayon, ang mga inaano namin dito ni Sas, okay, ni baby warrior, okay? Yung ini-expose namin, si Sas ang pinaka nag-viral na expose yung stock footage o stock photos. Okay, nasangkot ang pamangkin ni Lisa na si Paul Soriano.
na gumastos ang gobyerno ng 50 million pesos, yung pala, available lang yung mga stock photos sa online, which is $30, 35, $35. Imagine ninyo, the reason why we're here for you, hindi kami nagbidabidahan dito. Tangina, magbidabidahan ka, kapalit ng buhay mo, tinatarget ulo mo. Hindi ganyan ang, kung gusto ko magbidabidahan, nag-artista na lang sana ako o nag-bold star nung ako'y kabataan. Di ba? Pangarap ko pa na maging sexy star. Pero nalipasan ako ng panahon. Anyway, going back. Okay? Wala kasi ako sa pag-aaral noon eh. Wala akong panahon maging, di ba? Wala bang recruiter na maging sexy star dito? But anyway, seriously speaking. Lahat ng aming in-expose dito, ako magsimula sa smuggler, kay Michael Ma, pulburon, pagnanakaw, sa loto, si Sas, di ba? Yung mga panalo sa loto. Yan ba ay personal o vested interest namin na kapag kami ba ay nag-expose, magkakaguyard ba kami? Magkakabili ba kami ng bahay? Makakabili ba kami ng ganito, ng ganyan? Makakapag-travel ba kami ng, at the expense of kung ano man tong expose namin? No. Ang kapalit nga dito, seguridad namin eh. Kami nga nito, nila President mga pala, sila Roy, wala nga kaming kakayahan na mag-hire ng security. Kaya nga sa dami ng mga invitation ko, I'm sorry sa mga nag-invite sa akin, hindi ko pa kasi natagpuan yung brusko at matigas na security na magtatanggol sa akin. Pag natagpuan ko na siya, yun pwede na tayo mag-party-party. But anyway, kidding aside mga palangga. So, ito ba kina-expose namin? Ano bang kapakinabangan namin dito? Yayaman ba pamilya namin dito? Yayaman ba ang jowa ni Sas kung meron man? Okay, hindi, definitely, wala. Sa halip, kakaba-kaba, nakapronta pa ang mukha namin. Kasi we're not troll. You can look at me. Kahit uban ko, makikita mo. This is me. Hindi ako nagtatakip ng mukha para ikubli ang aking mukha na nagbablog. Hinaharap ko, pati pores ko nakikita ninyo. So definitely, ang mga masasamang damo, pag tinarget nila ako, ma-identify nila ako. Pero syempre, kailangan maging palos tayo, palangga. So, balik tayo. So, itong mga ine-expose natin sa inyo, dapat nga matuwa ang jutang ginimis na gobyernong ito. Dahil may Sas, may Bagong Lipunan, may Makanas, may Maharlika na nagtaya ng kanilang alindog namin ni Sas. Okay, yung dalawa. Okay, ibang tinataya ng mga palangga. Well, tinataya namin yung alindog namin dito para malaman ng bayan na, hey, kongresista, senador, DOJ, by the way, si Remulla, nakabangon na ba? Hanggang ngayon, niloloko tayo. Nakatulog ba? Nakatulog na yata sa hospital bed. But anyway, hindi ba dapat matuwa kayo? Di nga dapat nire-rewardan nyo kami. Di ba, Sas? Dapat may reward tayo, may informant reward tayo. Kasi, yung sinasabi namin dito ay hindi kayang gawin ng mga taong may agam-agam sa buhay. And I totally understand you, palangga. Hindi ko sinasabi na kami lang ang matapang, kayo hindi. Naintindihan ko dahil kung ako'y nandun sa Pilipinas, mga palangga, baka baka isang expose lang ako, ginurgor na ako ng mga jutang ginimes na ito. Yan po kasi ang kalakaran ng maduming politika sa Pilipinas. Kaya ganito tayo kahirap sa Pilipinas. Ang namamayagpag ang may kapit sa gobyerno, ang mamamayagpag ay mga mayayamang oligarko na kumaklalong yumayaman dahil sa mga proyekto na, binibigay ni Lisa Smugs sa kanila. Kung hindi kayang lumaban, si Attorney Delgado actually, na PIDEA, na tinanggal ni Attorney Al Vincent Delgado na tinanggal. Nag-resign na totally dahil pinahirapan ni Lazo. Okay, ito po hawak ko. Tayo dito. Moro director dyan. Ito yung mga pinakita ko yung dinibdiban siya, di ba? So anyway, kung si Attorney Delgado, ang ating mga matipuno, magigigiting, matitigas na general, ay hindi nila kaya pa ngayon, sa ngayon. I totally understand na wala silang power eh. Kasi under sila kay Kuting eh. Di ba? Baka mapagbintangan silang destabilizer. Kung si Makanas nga eh, hindi pinagbintangan, pinakalat sa buong mainstream media na siya ay nagsabi na si
si Browner, okay? Si Browner at si Ana Corda ay kinumbinsi si Kuting Jr. na mag-resign na, which is there's no such statement na sinabi ni General Macanas. Kung kaya nilang takutin ang katulad ni General, kaya nilang takutin ang matataas na general, ang mga abogado, paano na lang po kayo? Ikaw ay tindera, construction worker, office worker, call center worker, teacher, nurses, kapag nakabangga nyo itong mga hayop na to. Kaya ako naniniwala ako, destiny ko to palangga. And thank you sa lahat ng prayers niyo. Dahil inilagay ako dito sa vlog na ito para i-expose ang lahat ng kawalang hiyaan ng mga tiwali sa gobyerno. At dapat lahat kayo nga, magpasalamat kayo sa lahat ng nag-expose sa halip na ipa-take down ninyo ang dalawang Facebook page ko. Okay? Ipa-take down nyo kami. Dapat yung bondo ng gobyerno, yung mga intelligence funds sa NICA, sa PIDEA, Intel, lahat ng kaletsyan, dapat siniseryoso nyo ang mga sinasabi dito ng puting ahas ko. Kasi you know why? Mismo nandiyan nga sa NICA, sa PIDEA, nandyan lahat. Ayaw nyo lang galawin akorda, ang laso. Why? Kasi nga, ayon sa ating puting ahas, buwakan ng Ginimes yung dalawang malasadong jetlog katulad kay Kuting, pinoprotektahan nyo ayon sa puting ahas. So paano nyo ngayon pasisinungalingan ang sinabi ng puting ahas? Okay? Paano pa sinulanghilan? Baka mapahiya kayo. Baka naman, mismo na lang sa picture. Mismo na lang sa picture, ay, Anacorda. Ito na nga lang yung picture na pinakita natin. Ayan o, sabi sa atin, formal assumption of Acorda as CPNP. Ayan na nga lang yung picture. Ayan siya. Ngayon, mga kababayan, sa dami-dami ng ating expose dito, sa halip, ang ginagawa ng gobyernong ito ay i-take down tayo. Tanga ka na lang, mga kababayan, kung hindi mo alam kung bakit gusto nilang ipa-take down si Maharlika. If this is libelous, ang statement ko, bakit hindi kayo lumaban ng parehas? File a libel case. Bakit kailangan ninyo, di ba? Kahit you filed already a libel case actually. Pero mga gawa-gawang kwento ni Lisa Smugs at Nita Erna. Okay? So ngayon, mga kababayan, ano ang impact sa sambayan ng Pilipino kung mahirap ka man o mayaman ka man na nanonood sa akin? Di ba? Huwag kayong pakasisiguro. Yung mga mayayaman na nakadikit ngayon kay Lisa. You know why? Kaya niya kayong babuyin. Kaya kayong babuyin ni Lisa na kapag wala na kayong silbi, kaya kayong tamnan ng kaso, katulad ng ginawa niya sa akin na gumawa pa siya ng statement, di ba, na Maharlika, ang tawag dito, you're the most loyalist that I know, di ba? Most loyalist sa lahat ng loyalist. Di ba? Kaya niya kayong ilaglag. Si Sas nga, di ba? Kasama din yan. Kaya niya kayong ilaglag. Kaya wag kayong pakasisiguro. Kung ako sa inyo, sumama kayo sa ating Speak Up Day everyday. Kasi yung inyong, you know what? I believe, may mga natitira pang konting pagmamahal nyo sa bayan. Tangina yung perang niya na nakukuha nyo kay Lisa ngayon, dahil, hindi kay Lisa, sa pera ng bayan, dahil nagkikiskepyas kayo kay Lisa para makakuha ng project, walang silbi lahat yan. Masarap matulog, mamuhay, nang walang tinatarantadong tao. It's okay to make money sa business within the government, but not too much. Just fair enough. Okay, pero yung 50%, 60% budget ng budget ng Pilipino para sa mga infrastructures, para sa mga livelihood programs, pinapalamon nyo sa pamilya ninyo ngayon pa lang by the virtue of this magic wand. Lulusawin ko lahat ng ninakaw ninyo. Babalik lahat. Okay? Maaring karma. Bad karma. May hangganan lahat. Mga palangga. So ngayon, mga kababayan, yung sinabi ko kanina kay Lasso, 'di ba? Meron na akong in-expose sa inyo na itong si Lasso na merong wanted nung panahon ni
pangalan nito ni Pangulong Duterte, di ba? Nung si Asierto, 'di ba? Itong si Asierto na ito ay pinoprotektahan din nila Lasso, kaya hindi mahuli-huli. Okay? Itong si Colonel Bitong. Naalala niyo yung Colonel Bitong? Kasi nga palangga, itong PIDEA simula nung si Director General, okay, Lasso na nagtatanggal ng mga tao diyan na competent ay talagang walang ginagawa ayon sa ating puting ahas diyan sa PIDEA. Okay? Walang ginagawa kahit daang-daang milyon ang budget. Okay? Sinabi ko sa inyo, di ba, na may kinukubra siyang 5 milyon sa Intel Fund at kasabwat niya si Colonel Ermitanio Bitong. Yan po ayon sa ating puting ahas. Alright? Kung naalala ninyo sa vlog ko, yung si PIDEA chief na yan, si Lasso at si Bitong, hindi nga nila nire-release yung mga rewards, yung mga pera para sa mga informants. Di ba? Ngayon, kasi nga may reward money yan, yung mga nagtitip, di ba? Hindi nila nire-release. Ayon sa ating puting ahas, napupunta sa kanila. Kasi dapat ang PIDEA magbibigay yan. At nakalagay yan sa, nabasa ko kanina, dyan sa PNP, na pag, I think the term is, what? Here, private eye. Okay, private eye or the informant reward. So, yun. So, yan ang nangyayari dyan, pangalaga. Hindi nila nire-release dyan sa PIDEA. Kaya ito si Kuting, tatahi-tahimik lang. Imagine nyo nung panahon ni Duterte, di ba? May mga tuniladang nasa kote na mga droga, ay mga pulburon. Pero mga palangga, kasi hindi naman kaagad-agad ibibigay yung award money na yon. So, pinrases, nag-abang itong mga informant na ito, hindi nila binibigay sa panahon ni Kuting. O baka pinagatian nyo ni Lisa Smugs. Diba? Kasi yung isa sa mga informante ay lumapit na sa ombudsman. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo palangga, ang destabilisador dito sila. I-google nyo yan, di ba? Na si Asierto, na wanted dun sa magnetic lifter na may lamang pulburon, hindi nila mahuli-huli. Diba? Bakit? Kasi, ayon sa ating puting ahas, ulitin ko, ay advisor at trusted ni Director General Lasso. Oh, diba? So ngayon, ayon sa ating puting ahas. So saan patutungo? Saan patutungo ang mga abogado, mga direktor, mga general sa PIDEA, sa PNP? Saan sila patutungo? Kung mismo ang protector nila, yung Director General. Kapag sila ay umalma, tatanggalin sila. So since naririnig naman ako ni Kuting dito, okay? Ay, hindi siya tulog, baka bangag na naman siya ngayon. Di ba? Dapat gumawa ng aksyon ang gobyerno. Ito ang destabilization sa ekonomiya, at sa kinabukasan ng Pilipino at sa brain cells ng mga kabataan na tinatawag natin na sa susunod na henerasyon sila ang pag-asa ng bayan. Paano maging pag-asa ng bayan ang mga kabataan kung ang Director General ayon sa ating puting ahas, ang PNP chief ay nakikipagsabuatan sa pulboronic smugs? Well, what do you expect? The president is pulboronic. Di ba? Diba, sinabi ko rin sa inyo na itong si pangalan nito, si Lasso ay gawa ng mga fake news, mga fabricated reports para magpalakas sa what? Kay Kuting ng Norte, kay Lisa Smugs. Laban dun sa mga lawyers, katulad ni Delgado, lawyers ng PIDEA na critical or nag-criticize like me sa kanilang mga agenda kasi nakikita nung mga tao niya kung anong ginagawa. Yun ang sabi ng ating puting ahas. So gumawa ng mga chika-chika boom-boom, si Lasso at si Colonel Bitong na BFF ni Asierto na wanted sa pulburon, mga kababayan, na mga chika-chika boom-boom o gawa-gawa ng mga kwento papunta kay Kuting. Alam nyo naman si Kuting, di ba? Wala naman talagang, wala namang bayag talagang ang Kuting na yan. So para ma-justify ng PIDEA chief ang pagtapon sa mga bundok ng Hibok-Hibok o ng Mindanao dun sa mga lawyers, ito po hawak ko. Okay, ito yung mga okay, yung mga reassignment designation. Hawak ko ito. Okay, acting director, regional director,
Okay? Acting assistant, assistant regional, ito po ay galing sa ating mga puting ahas. So, eto yun. Pinakita ko na to sa inyo, pero huwag natin pa ulit-ulitin. Kaya nga sabi ko, kung kakasuhan ako ng bonggang-bongga, kung ito ay sinungaling ang sinasabi ng ating puting ahas, iisasampak ko to kasi PDEA to dokumento to Philippine Drug Enforcement Agency, Ayan yung logo nila. So ngayon, Kuting, ano ka na? Okay? Ngayon mga palangga, itong si Colonel Bitong ng PDEA, di ba? At itong si Lasso, sabi ko nga, dapat sila imbestigahan. Kasi nga, mga palangga, maraming nakawitness sa kanila ayon sa ating puting ahas, okay? Na sila ay sangkot dito sa pulburon na ito. Diba? Sinabi ko sa inyo, from 5,000 pesos noong panahon ni Duterte, ang 1 gramo ng pulburon, naging 900 pesos na lang. At may mabibili pa daw ng mga 500 Diba? At mayroon bang malalaking sindikatong nahuli? Nga. Okay? Tigil muna tayo dun sa sindikato na yan. Mga kababayan, kahapon, nakita ko si Kuting. Ito, pakinggan niyo yung boses ni Kuting. Okay? Nagsalita siya tungkol sa mga nahuli daw na, tawag dito, yung mga sangkot sa pulburon. Tignan niyo kung paano walang sense ang sinabi ni Kuting. Listen to this. Teka lang. Kabila naman yan, alam naman natin na kuminsan na dadala ang ating mga opisyal. At siyempre, hindi natin maaaring pabayaan yan. Kaya ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. We are now pursuing 151,818 court cases by the DOJ in 2022 to 2023 with 121,582 na ikulong na. Ito mga violators. Ayan yung vlog, ayan na. Mga bangag. Drug trade. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking. Okay. Tinranscribe ko. Para maintindihan ninyo kung gaano kasabog ang kanyang thoughts. Nagbabasa na lang siya, di ba? Binabasa niya. Yan po ay short video na pinost niya sa kanyang account. Kahit panoorin nyo. Okay, para magka-engagement ang Jolol. Ang unang salbo sa kanyang speech, sabi niya, sa kabila naman yan, alam naman natin. Sa kabila niyan, ng alin? Sa kabila niyan. Yun ang intro ng kanyang mensahe. Sa kabila naman yan, alam naman natin na nadadala ang ating mga opisyal. Nadadala sa what? Okay? At syempre, hindi naman natin maaaring pabayaan yan. Nasaan yung subject ng pinagsasabi niya? Kasi nga nagbabasa lang siya ng script. Okay? Sabi niya, at syempre, hindi natin maaaring pabayaan yan, kaya't nangyari ay, tapos sabay basa. Kaya nangyari ay, 177 have been charged with pulboronic-related offense, including the planting of evidence, katulad ng ginawa doon sa nakahuli kay Sayarot. Di ba? Tinamnan ng ebidensya. I think kasama doon na sinasabi niya. Okay? Ngayon, sabi pa ni Kuting, including the planting of evidence, unlawful arrest, excessive violence dito, sabi niya pa lang sa NCR, and we are pursuing 100, we are now pushing, sabi niya. Okay? 151, 818 court cases, ganon, by DOJ, Pero ang sinasabi niya dito, mga palangga, wala siyang binanggit kung ilang toni-tonelada pulburon ba ang nahuli. Walang malinaw. So, sino nagbigay sa kanto? Si Lasso? Lasso, ikaw nagbigay dito ng script para basahin? Walang sustansya. At wala kayong maipakita ang nakahuli kayo ng toni-tonelada. Paano? Ayon sa ating puting ahas, business partner nyo, pulboronic ninyo. At habang pinapanood ko siya palangga, ang si Kuting, di ba? Sinasabi ni Kuting dito, na para sa amin, hindi lang to sa mga magagandang numero, kung hindi talagang magiging improvement. Okay, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin. Wow, pinapaganda ninyo
at in-stabilize ninyo ang murang polboron. Okay? Ngayon, sabi mo pa, pinapaganda natin ang buhay ng ating mga kababayan, buhay. Pinapaganda niyo yung buhay o buhay nyo sa pagpapaaral sa inyong mga kasabwat, sa pagpapanalo sa loto, sa mga kasabwat sa pulburon, sa mga bribery, sa smugs. Kayo ang gumaganda ang buhay. At pagbibigay ng trabaho sa mga kamag-anak ni Lisa Smugs na kahit hindi nagtatrabaho sa gobyerno, sumisweldo. Nakita niyo mga kababayan? Expose ko yan nung nakaraan. Imagine mo, kayo ang gumaganda ng what iniwan natin ang mga kabataan at iniiwan sa ating mga kababayan at iniiwas natin ang ating mga kababayan sa mga pagpasok sa ganyang lifestyle. Tapos sabay yuko siya, labas sa ilong. Ibig sabihin, wala ka makitang sincerity na sinasabi ni Kuting. Walang sincerity, Kuting. You know why? Kasi, Attorney Glenn Chong, the thumbnail used by General Macanas showing Acorda and Bronner is not intended to be interpreted literally. They were placed. There is representation of their respective institution proof. Yun nga, di ba? Sabi ko nga kagabi, Attorney Glenn, thank you for that. General Macanas never mentioned their names in his vlog. General should not be onion skin. Exactly. Kaya nilagay ni General Macanas yung picture ni Acorda at ni Browner kasi sila ang dalawang haligi ng mga based sa ating informante, sa allegedly sabi ng ating mga puting ahas, ay sila ang haligi ng what? Polboron. Okay? So, kaya 'di ba, General Macanas, sabi ko sa iyo, kahit hindi ako lawyer, mga palangga, kaya nating durugin to. At hahanap tayo ng magagaling na lawyer na hindi utak pulboron. Okay, and this palangga here, mga palangga, we have to help and support General Macanas. You know why? Kasi gusto ko po ipakita sa mundong ginagalawan natin na hindi porket hawak nila ang pera natin, hawak nila ang budget ng Pilipinas, di ba? Ay kaya-kaya na lang tayong durugin sa pamamagitan ng people's money. We have to fight against these people, this pulboronic government. Kung kaya nila si General, yung ibang mga general pa, kaya nila sa atin gawin lahat ito. Sabi pa ni Atty. Glenn Chong, we really cannot expect much from the drug-crazed brains now running this hapless country, except to rise up, speak up, and move to oust these drug addicts pretending to be honorable people. Exactly. That's why we are here for you. Sabi ko nga, alindog ko, ito ang nakatapat sa inyo, alindog namin lahat, alindog namin ni Sas, at kasama ang ating mga palangga na hipaglaban, kasama si Atty. Glenn na hipaglaban sa clean honest election, sa lahat ng laban natin, we are here for you. Kaya gusto kong ipanalo ni General Macanas, gusto kong durugin niya ng bonggang-bongga sa korte si Anacorda. Kasi ako po ang nag-transcribe ng vlog ni General Macanas, wala siyang minensyon na kahit tuldok ng pangalan ni Anacorda at ni Browner. Sabi ko nga, baka nung time na yun, nakyutan lang si, diba? Gusto lang kayo i-promote ni General Macanas ng picture nyo, mga hinayupa kayo, you are not a private citizen. Public figure kayo. Not only public figure, but taong gobyerno kayo. Kaya balat sibuyas kayong mga hinayupa kayo. Kaya kung ako sa inyo, may lubid ba tayo? I will give you a gift. Okay? Kung talagang hindi nyo kaya, ang labanan dito sa social media, sa katotohanan, which is gusto nyo kami lahat patumbahin, mag-resign na lang kayong lahat. Lalo ka na Kuting ng Norte. Dahil hanggat may hininga kaming lahat, hanggat ang bunganga ko ay hindi pa napapaos at hindi nyo pa ako nagugurgur, hindi titigil ang aking maraming puting ahas para magsalita, para ipahatid sa inyo lahat kung ano ang real, ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Kawawa po. Ulitin ko, kung ang mga ating general, ang ating mga abogado, matayog na ang narating, may mga pwesto na sa gobyerno, kaya po nilang gipitin. Lalo na kayo kung ikaw ay isang taong nagtatrabaho lamang sa opisina, tindera, construction worker, o teacher. Muli, this is your Fair Lady Maharlika.
Nananawagan ako sa lahat ng mga nakakanood sa atin, wala pong pwedeng makatulong sa atin, kundi tayong lahat dahil ang kalaban natin ay mga smugs at pulboronic. Ingat kayong lahat at I'll see you later. Thank you.